Yeah, what's up guys? So ngayon nandito tayo sa may Kapulong Highway, kung di ako nagkakamali. At tayo ngayon ay papunta ng Quezon City, Cubao. Wala lang, kasi trip lang natin. Well, basically para masubukan na rin yung kinabit natin na bagong gulong. So kailangan kasi na gamitin para, 'di ba, hindi siya maging madulas. Kasi kapag bagong bili, bagong kabit ang gulong, meron pang wax yan. So kailangan muna natin i-break in. Bumalik ka pa, boss? Uy! Ay, nako. Kala ko sampalan eh. Alam niyo yung yung sport na sampalan. Kala ko yun. Yung pala lang. Bunong braso. Kala ko sampalan na eh. So itong dinadaanan natin ay Museco. At kakaliwa tayo na Abad Santos. Sige, mauna ka. So tip lang sa mga madadaan dito, dagdagan ninyo pasensya ninyo, mapakotse man o motor, kasi grabe ang disiplina ng mga nagmamaneho dito. Well, yun nga, mabalik tayo sa gulong natin. Ang gulong na ipinalit natin sa stock tires ng ating Yamaha XSR ay yung Corsa S Dual Sport. So bukod sa budget friendly, according sa mga reviews, maganda rin naman daw ang quality nito. Well, mukhang hindi naman sila nagkakamali, dahil linggo pa lang ang paggamit ko sa gulong na to, pero wala akong nagiging problema so far, bukod sa biglang tumaas ang motor ko. So the reason why kung bakit another dual sports tire ang ipinalit natin, unang-una yung road condition sa Pilipinas. Alam naman natin, diba, yung mga trip ng iba't ibang lugar, maayos yung kalsada, uhukayin. So para ready na rin lagi yung motor natin sa mga ganong klaseng road condition. Kasi once na hindi tayo nag dual sports tire, tayo rin naman ang may hirapan, especially may OBR tayo kapag long ride. So kayo, kung may OBR din kayo, 'di ba? I suggest stick to dual sports tire. So later tignan natin yung itsura ng gulong na pinalit ko dito sa motor. Even though budget meal siya,
maganda pa rin naman yung itsura, diba? Mukha pa rin siyang mamahalin. Ba rin kasi yung presyo ng ano eh, yung mga top of the line ng mga gulong. As in, sobrang mahal ng mga yon. So let's go, balik. Grabe oh, traffic oh. Hindi ko alam anong meron. Ba't biglang naging ganun ka-traffic dyan? So hanap tayo ng ibang way. Tayo dito. Subukan natin mag-explore. Grabe naman ang traffic. Weekend na nga, traffic pa. Goal natin makabalik dun sa Aurora. Actually di ako familiar sa lugar na to. Saan na tayo? Stopping anytime. Sa ganawang parkingan. Manila ano na? Haha. Ay nako. Dumaan sa may ano, magana tayo, 10th up C3 C3 pala, C3. Pwede lang mag skyway. Mag skyway na tayo. So layo nang iniikot natin kasi nga sobrang traffic. And knowing na maliit lang din yung kalsada dun, kaya ikot na lang tayo. Total dito rin naman labas nun eh. Pag dinare-diretso natin, Araneta rin naman tayo dadaan. Nako.
Tapos imagine, nagmamaneho ka ng ano, no? Ayan, ganyan. Ganyan kaliwanag. Ganyan katirik ang araw. Hay. Oh, 1 bar na lang. Pero malayo pa mararating ng 1 bar na yan. Mga nasa ano pa yan, 60 kilometers. Grabe naman ang kalsada dito. Abot naman. Sana ganito lang hanggang dulo. Wag sana ma-jinx. Grabe ano. May butas. Kung di mo makikita yun, ako RIP shock. RIP suspension talaga. Ano ba to, Del Monte? Hindi, Santo Domingo. Good decision ba na umikot tayo? I think it's a yes for me. Yes man. Uy, grabe ba? So yun yung Belmonte pala. Then ito na yung Amoranto. So kung tinuloy natin yung daan sa kabila, dito tayo lalabas sa Amoranto. Pero dahil sobrang traffic, papasok pa lang dun sa La Loma, umikot na lang tayo kaysa maipit tayo sa traffic. Lalo na sobrang init to. Para kang solar boy niyan, di ba? So, it's a good decision na humikot din tayo. Kita nyo naman, di ba? Saktuhan lang yung traffic. Ma-under pa rin. Diba? Compare dun sa kabila. Na talagang walang galawan.
So itong area na to, kung mapapadpad kayo tapos alam nyong sobrang lakas ng pag-uulan, iwasan nyo tong daanan. Nako, ito yung area na laging binabalita sa TV na kung saan lagpas tao lagi yung baha. So naka-go, pero hindi natin alam kung makakaabot tayo. By the way guys, ito yung setup natin ngayon. Since wala tayong microphone sa ating GoPro Hero 9, ang gamit nating mic ay nakasalpak sa cellphone natin. And nakita nyo, nagre-record ako ng audio. Then sa editing, isi-synchronous natin yung audio na yan. So ang mic na gamit ko lang yung sa earphones. So tignan natin kung magiging maganda yung quality once na na-synchronize na natin yung audio saka yung video. Sobrang layong ikutan niya. Nako. Tayo daan sa may may T-Mob. Kaya since mukhang traffic, ligo na tayo dito. Mukhang traffic naman eh. Diba? So dito na tayo. Welcome to Baleta Drive. Kala mo layo na narating, no? Kung sa probinsya lang to, kabilang bayan na. Nasa Metro Manila lang tayo. Naabot pa tayo ng Siyam-Siyam papuntang Cubao lang. So ito guys, tignan natin yung gulong. Ayan siya, Corsa S Dual Sports. So yung size sa likod ay 140 to 180. So ganyan siya kakapal. Kung titignan natin sa likod, ganyan yung lapad niya. Tapos sa kabila, ito naman yung size niya, 100 by 70. So supposedly ang stock dapat ay 110/70. But since iniba yung brand, yung Corsa daw mas malapad, kaya 100 lang daw dapat yung harap. Kasi pag 110 sa side na raw yun sa fender eh. So yun lang guys. At sana nakakuha kayo ng idea tungkol sa gulong na ipapalit ninyo.